iyo, Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Masaya ang lingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang ang iyong pag-ibig. Oh, Jesus. Praise the Lord. Dahil ng Ginoo, tuloy nga po na hindi natin kayang bilangin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kabutihan ng Panginoon ay sagana. Kaya karapat-dapat lamang na ating siyang pasalamatan, karapat-dapat lamang na siya po ay ating paglilingkuran. Glory to God. Patuloy pa tayong mawit sa ating Panginoon. Tunay na ang kabutihan ng Diyos ay palaging sagana sa bawat isa sa atin. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Puri ng Panginoon, maayong buntag sa tanan. Puri, kami po ay mga kabahagi at nangangaral ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch. At sa umagang ito ay ibig po natin ipaglingkod sa inyo ang pulong sa Ginoo, ang salita ng ating Panginoon. Puri ng Panginoon, kaya mabuting bagay na ating maunawaan na ang pangangaral ng Ebanghelyo sa ating panahon ay isang malaking pangangailangan ng tao. Bakit? Sapagkat kung nasaan ang salita ng Diyos, dumuroon ang pagpapala ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, tayo muna po ay sanggaling manalangin. Hilingin natin sa Diyos na ang mga salita na ating maririnig ay maging pagpapala sa atong mga kasing-kasing. Purihin ng Panginoon, mapagpalang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa aming mga buhay. Hayaan mo lamang, Panginoon, anuman po ang aming mga kahilingan sa oras na ito, Ikaw ang Diyos na tumutugon. Walang bagay na imposible sa iyo. Sa mga panahon kami ay may sakit,
Batid namin ikaw ang Diyos na aming manggagamot. Sa mga panahon kami ay may suliranin. Hayaan mo, Panginoon, na bigyan kami ng pag-asa upang kami, Panginoon, ay lalong magkaroon ng puso na malapit sa iyo. Pagpalain mo po ang aming mga kaibigan sa oras na ito. Salamat po, Ama, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kami po ay nagagalak sapagkat minsan pa ay amin pong may paglilingkod sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Kung ang mga atleta ay masaya ang kanilang ginagawa, halimbawa sa larangan ng basketball, ang mga manlalaro ng basketball, masaya silang nagbabasketball. Bakit? Yun ang kanilang kagalakan. Kung ang halimbawa naman, ang isang manlalaro ng anumang larangan, doon sila masaya. Ang isang pintor, habang sila ay bumubuhit, nagbibigay sila ng kagalakan sa kanilang puso. Pero salamat sa Diyos kung meron mang isang kasiyahan, kagalakan sa mga mangangaral ng salita ng Panginoon, dilit iba ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya maganda po yung ating inawit kanina. Ang sabi, masayang maglingkod sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sa umagang ito, sino po ang masaya sa inyo sa araw na ito? Purihin ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay nakangiti. Praise the Lord. Maaaring ang ilan sa atin dito ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. O kaya merong pagpapalang dumating. Kaya siya masaya. Maganda araw-araw ang tao maging masaya. Diba? Sapagkat kapag ang tao ay masaya, nagagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Diba? Pero kapag ang tao ay malungkot, kapag ang tao ay galit, kapag ang tao ay may malaking problema, ang hirap magtrabaho. Bakit? Sapagkat nadadala siya ng kanyang emosyon. Pero salamat sa Diyos, sapagkat mayroong Panginoon na nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso. Ang sabi nga sa aklat ng Awit 37 ang talatay 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Purihin ang Panginoon. Kaya masarap na ang tao ay mayroong Diyos na pinaglilingkuran. Diba? Kung malaman nga natin na tayo may matalik na kaibigan, kung alam natin na meron tayong maaasahang mga kapamilya, ang pakiramdam natin masaya. Lalo na kapag nakilala natin na merong Diyos na tagapagligtas sa atin. Purihin ang Panginoon. Sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, ating pagbubulayan, ang sinasabi po dito sa aklat po ng Mateo 11, ang talata ay 28. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa aklat ng Mateo, 11 ang talata ay 28. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito, magsipalito sa akin kayong lahat na nangapapagal
at nangabibigat ang lupa, at kayo ay aking pagpapahingahin. Pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Ang Panginoon ay mayroong imbitasyon sa lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay mayroong pagpapaanyaya. Inaanyayahan tayo ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magsiparito kayo lahat sa akin. Ang isang maganda sa pagpapaanyaya ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang tao kapag nagdiriwang ng kanyang kaarawan o kasal, pili lang yung kanyang iimbitahan. Maaaring yung kanyang matalik na kaibigan, mga kanyang kapamilya, mga kanyang mga kabarkada, mga cadaver cards, diba? Pili lang yung kanyang iimbitahan sa isang mahalagang okasyon. Pero salamat sa Diyos, ang imbitasyon ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Ano man ang kalagayan natin, tayo man ay may pinag-aralan, tayo man ay kapos sa lahat ng bagay, tayo man ay mahirap o tayo man ay mayaman, ang Diyos ay may imbitasyon. Ano man ang kalagayan o estado natin sa buhay, iniimbitahan tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Bakit tayo iniimbitahan ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, upang kayo'y magkaroon ng kapahingahan. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Praise the Lord! Alam niyo, hindi sa lahat ng bagay, ang lahat ng kapaguran ay nadadala sa pagpapahinga. Natural ang ating katawan ay napapagod, bunga ng maraming trabaho. Kapag ikaw ay nag-construction, kapag ikaw ay nagmaneho, o kahit ikaw ay nagtitinda, nakararamdam tayo ng pagod sa pangangatawan. Ang ating ginagawa, nagpapahinga tayo. Para kahit paano ang ating katawan ay ma-relax. Pero mga minamahal, hindi lahat ng kapaguran ay nadadala sa pagpapahinga. Sapagkat kapag ang ating mga puso ay pagod sa napakadaming suliranin, kahit buong maghapon kang matulog, hindi nawawala ang iyong problema. Hirap na hirap tayo kapag dumating ang malubhang karamdaman. Hindi lang yan sa katawan, maging sa isip. Kaya nga, may mga ilan sa atin natatakot nang magpa-check up. Diba? Eh bakit? Mas matindi yung takot kapag nalaman mo yung resulta. Kaya sabi ng matatanda, nako, hindi na ako magpapa-check up. Baka atakihin ako sa puso pag nalaman ko ang resulta ng aking laboratory. Mga minamahal, ang lahat ng bagay nagdadala sa atin kung minsan sa kapaguran. Pero salamat
sa Diyos, merong kapahingahan ang paanyaya ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa ay aking pagpapahingahin. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sapagkat habang naririnig natin ang salita ng Panginoon, maaaring ang ating mga puso ay galak na galak. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Purihin ang Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng unang Pedro 5, ang talata ay 7. In 1 Peter 5 verse 7, na inyong inagap sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit na. Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ipinagmamalasakit pala tayo ng Diyos sa kabila ng ating maraming pagkukulang, sa kabila ng ating maraming kasalanan. Hindi tayo tinignan ng Diyos sa lahat ng ating kakulangan. Sa makatuwid, ipinagmamalasakit tayo ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ang Diyos nag-iimbita sa atin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lupa, at kayo ay aking pagpapahingahin. Alam ninyo mga minamahal, minsan nararamdaman natin ang bigat ng ating mga kalooban. May nagpapabigat